Wala kami, Sargento. Nakuha nila si Martin. Sargento! Doon sila nagdaan sa gilid ng gulod. Saan kaya tayo lulusot ito? May nakakaalam ba sa inyo? Pare-pareho lang tayo dito ka rito, Martin. Pero basta, dito lang tayo dumaan kung saan sumisikat ang araw. Sir, tumawag na kami sa Maynila. Pinagbigay alam na namin kay Mayor ang nangyari. Darating na raw siya. Good. Pascual, Ponce, you take care of the bodies. Yes, sir. Sige, buhatin niyo na. Hanggang dyan lang kayo. Ibaba ninyo inyong mga baril. Sundin ninyo ang sinasabi ko. Dahil sa hindi na kayo makakalabas dito. Ligaw na kayo. At wala na kayo mapupuntahan kundi magpaikot-ikot na lang. Uli niyo ng pagkakataon ito. Ibaba ninyo inyong mga baril. Sargento! Huwag ka na magpaputok! Suko na ako! Sa mga sandaling ito, nadarama ko na walang salitang maaaring makapagpalubag ng loob sa pagyao ng ating mga kasamahan. Ngunit inaasahan ko ang kanilang kagitingan ay magsisilbing inspirasyon upang pag-ibayuhin ang katapatan natin sa sinumpaang tungkulin. Sa ganitong pagkakataon natin, lubos na nasubukan ang kanilang katatagan sa harap ng panganib. Kaya bilang mga bayani ng bayan, ihandog natin sa kanila ang ating lubos na pasasalamat. Sundan natin ang kanilang magandang halimbawa tungo sa tunay na kabayanihan. Sa mga naulila at mahal sa buhay ng mga yumao, ibig kong gunitay nila na ang kanilang kamatayan ay hindi maaaring mawalan ng kabuluhan. Sila'y nagpakabayani. Ibinuwis nila kanilang buhay nang tayong mga naiwan nila ang magtamasa ng katahimikan at kapayapaan. Alam mo, Delphine, ayoko nang maranasan yung dinanas kong isang araw. Wala man lang makapagsabi kung saan ka pumunta. Kaya kung ano-ano tuloy pumasok sa ulo ko. Kung napaano ka na. Kung magkikita pa tayo o hindi na. Hanggang ngayon nga, dinadala ko pa yun eh. Bakit naman yun ang iisipin mo?
Total, hindi na maulit yung mga ganong pangyayari. Anong malay natin? At habang nasa serbisyo ka, laging gagambala sa akin na ikaw ay masusubo uli sa panganib. Kung wala ka, o hindi kita nakikita, di hindi ako matatahimik. Yan ang napili kong hanap buhay, Marina. Sana maintindihan mo ko. Hindi ko sana gustong pag-isipin ka pa. Alam ko kung gaano kalaga sa yung tungkulin mo. Yan ang buhay mo eh. Kaya lang, hindi mo maiaalis sa akin na mag-alala. Hindi ka dapat mag-alala. Tahimik na ngayon ang lahat. Tama lang na alalahanin kita dahil sa ikaw ang magiging asawa ko. At sa ayaw at sa gusto mo, laging ganyan ang isipin ko. Oo nga pala, pinasasabi sa'yo ng nanay na nagpasabi na siya kay Aling Isabel para maging ninang natin. Payag ka ba? Sa kanya naman natin pinaubaya ang mga bagay na yan. Eh tayo, anong mali natin dyan? Sina Celia, ang mga pinsan mo, napagsabihan mo na ba? Ay naku, alam mo bang mas natataranta pa sila kaysa sa akin? Parang sila ay kakasal eh. Nung isang araw pa nga yari yung mga damit nila. Eh, ang magiging ninong natin, sino? Si Colonel. Isa na lang ang problema. Anong problema? Hinihiling kasi ng tatay na kung maaari daw, doon muna tayo tumira sa kanila. Hindi malaking problema yan. At saka wala namang problema hindi nalulutas pagdating ng araw. Delphine, wala tayong hindi pagkakasunduan. Dahil sa mahal kita. Mahal na mahal kita, Delphine. Need our assistance? Don't hesitate to call on us. It is our duty and responsibility to help you. Maraming salamat, Colonel. Inumpisahan mo ito. Tatapusin ko. Oh, Marina, ang ganda-ganda mo naman. Sa damit mo. Bagay na bagay sa'yo. Oo. Tena sa simbahan. Baka magbago pa isip ko eh. Hindi pa matuloy ang kasal.
Andiyan ba? Nandiyan na. Sayang, hindi kanya pakikinabangan. Bakit niyo ako ginaganito? May nagawa ba kaming kasalanan sa inyo? Anong kasalanan ng aking itay? Patayin niyo siya. Wala. Bakit? Dahil sa isang taong malapit sa'yo. Dahil sa taong yan, ang siya'y nakaharap sa bitay. Ang pasakabay tayo sa kalabaw. Dalaw ka. Apasal ka, Sarento. Huwag mo sabihin na parito ka para kumustahin ako at makipagkwentuhan. Alam mo kung bakit ako pumarito. Ginawa mo pa akong manghuhula, Sarento eh. Anong mali ko kung anong nasa utak mo? Mabuti pa sabihin mo kung anong kailangan mo nang hindi mo inaksaya ang panahon ko. Huwag ka na magkunwari. Alam mo kung kasangkot ka sa nangyari. Mga araw ng kasal ko. Ako? Anong kinalaman ko sa kasal mo? Hindi ba nakakulong ako? Paano ako masasangkot sa nangyari? Lahat ng mga pangyayari ay puwat sa'yo. Inatatawa mo ako, Sarento. Para ka nangangapa sa dilim. Pagpalagay na natin ha, kasangkot nga ako sa nangyari. Pero hindi ko inamin ha, palagay lang. Paano mo ako maiugnay sa mga bagay na yan? May ebidensya ka ba? Alam ko sukdulan ng galit mo sa akin. At kung maaari, mapatay mo ko. Pero hindi mo na kailangan idamay pa iba na walang kinalaman sa ating dalawa. Sarento. Sarento, ang mabuti pa, umanap ka na ibang mga imbestigahan. Dahil sa akin, wala kang mapapala. Hindi pa tayo tapos, Martin. Naibok na yan eh. Kung hindi nga lang ba naibok yan eh, mabuti pa kaya sa piskal mo na lang lakarin yan. Baka masabit pa ako dyan eh. Mang Joey, Ano ka ba naman, Tukloy? Sunod ka na sunod sa akin. mag-iisang buwan na ako hindi nakakabayad ng utang eh. Alam mo, Tukloy, bagong panganak ang asawa ko. At napakalaki ng nagastos ko. Anong kinalaman ko naman ho doon? Pinahirapan niyo naman ako eh. Oo nga naman, Joey. Ano naman kinalaman ng bata sa panganak na asawa mo? Pwede ba? Huwag ka makialam dito, boy. Basta magbayad ka, Joey. Huwag mo intindihin yung si Boy. Kaya mo, sa susunod na sweldo, babayaran kita. May dagdag. Oo, may dagdag. Pangako ah. Pangako yun. Nasa loob ba si Major? Oo, may kausap. Sandaling makita natin kung kanino ang mga fingerprints na ito. Malalaman na natin kung saan tayo magsisimula. Alam mo naman na libo-libo ang mga prints dito sa ating records division. Yan ay bukod pa sa NBI.
Salamat po, Major. Ito si Sargento Fabio. He will give you all the necessary assistance and cooperation. Love you. Saan nga pala? Saan ka tumutuloy dito sa Maynila? Kailangan lamang ko yan. Kung sakaling kailangan ka, alam namin kung saan ka pupuntahan. Sa ngayon, sir, wala pa ho. Tulungan mo si Sargento Prado. Kahit isang kwarto man lamang. Oo, sir, wala. Pero si Tukloy, kung maraming nalalaman yon. Promise. Tawagin si Dugnoy. Reporting for duty, sir. Sir, sandwich nyo. Salamat, ha? Tuknoy, siya si Sargento Prado. Sarento, Tuknoy. Dugnoy. Meron ka bang alam na kwartong paupahan? opo, doon po sa amin kay Kanato. Marami pong paupahan bahay dun eh. Pwede mo samahan si Sargento Prado. Opo, Sarento, sasamahan ko po kayo. Sige, Tuknoy. Samahan mo na rin sila. Yes, sir. Major, maraming salamat po ulit. Walang anuman. Nay, dinaanan mo ba yung pinapuntahan ko sa'yo? Hindi, sinamahan ko si Sarento eh. Kung ano-ano, inaskaso mo eh. Kanato, si Sarento. Kamusta ho kayo, Kanato? Si Chumentong. Mang Mentong, Tuknoy, ako ba hindi mo pakikilala kay Sarento? Sarento, Cynthia. Hostess po yan. Cynthia. O ano nga pala ang maipaglilingkod ko? Kailangan niya pong matitirahan. Matitiran. Marami ako niyan. Merong malaki, may maliit, may katamtaman lang. Ano ba ang gusto mo? Kahit kwarto lang. Kwarto. Teka. Kagaya ka nila Halintinang. Pero kasama ng tubig at saka ilaw, ha? Ganun ba? Pakiawan pala ang gusto mo eh. Sino ba ang titira? Ikaw ba o si... O hindi na bale. Ayun na, Sargento. Samahan ko kayo. Mag-iisang taon na ako nagtitinda ng sigarilyo at saka sandwich sa headquarters. Kaya lahat ng pulis kilala ko. Pati si Major Guerrero, kaibigan ko yun. Nakita ko nga eh. Sarento, saan presinto kayo? Pulis probinsya ako, Tuknoy. Pulis probinsya? Anong ginagawa niyo naman dito sa Maynila? May kailangan lang ako kay Major Guerrero. Tuknoy! 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 Si Cynthia, nandirito kami sa kusina! Sarento, mapo ka na lang. Ang lakas talaga ng pangamoy mo. Hoy, si Aling Tina yan sa Jack rito, baka kala mo. Abot mo nga yung pinggan. Doon din pala tuloy mo eh. Sargento? Anong pangalan mo? Hindi naman siguro tamang tawagin kitang Sargento ngayong magkapit-bahay na tayo. Ako si Delphine Prado. Tuknoy, ikaw ba nagluto nito? Oo. Abot mo nga yung kutsara tinidor. Alam mo, Delphine, maasahan mo talaga yung bata yan eh. Bukod sa masipag maghanap buhay, lahat ng gawain sa bahay, alam pa niya. At bukod sa lahat, masarap pa siya magluto. Nang bola ka na naman. Kaya nga pala, Delphine, kung wala kang ginagawa, at nalulukos ka sa gabi, puntahan mo naman ako sa pagtatrabahoan ko. Alam naman ng Tuknoy kung saan ako nagtatrabaho eh. Mahilig ka ba sa liwigan? Hindi mahilig si Sarento sa sayawan. Ba't ka ba sabat na sabat? Hindi naman kita kinakausap. Hindi ka naman sumayaw? Akong bahala sa'yo, tuturuan kita. Pag ako nagturo sa'yo, madali kang matututo. Napakasarap talaga maglutong tong batang to. Alam mo, pag ganito ng ganito luto mo, madadalas ang kain ko rito. Nabi ka na, hihirit ka pa, baka mabokya ka patuloy. Delphin! 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 Delphin, bakit, halika, Tuknoy? punta tayo kay Cynthia. Bakit? May nangyari sa kanya. Ba't anong nangyari? Halika, bilis! Ayun, tingnan mo, binugbog na naman yan eh. Hindi totoo yun. Naumpog lang ako sa pinagkatrabahoan ko. Lumang joke na yan. Hindi, huwag ka maniwala dyan. Tukay na
tagal mo. Totoo naman ah! Sinong Tony? Yun ang niligaw sa kanya. Ganun yung paglasing. Basta hindi sumama si Cynthia, bugbog sarado siya. Huwag mong pansinin si Tuknoy. Hindi niya kasi alam ang sinasabi niya eh. Don't tell lie. Nung isang buwan nga nagpa-doktor pa siya eh. Ano kasi, pasay-pasa ang katawan. Tuknoy, ano ka ba? Totoo ba yan, Cynthia? Huwag mo nang pansinin yun. Talaga yung Tony na yun eh. Matagal ko na siyang kinalasan, pero balik pa rin siya ng balik sa akin. Alam mo bang, 3 beses na ako lumipat ng trabaho. Hindi mo reklamo yan sa presinto. Wala rin naman mangyayari eh. Ilang araw lang eh, pinansado na naman siya. Ano ba parang yan? Nakikita ko parang personal ng galit mo eh. Kasintahan yan ang tumiklo kay Martin. Alam mo naman ganito ako sa mga pulis ng araw. Sa mga yan. Sinabi ka. Ito na siya sa Manila. Kaya nung nakita niya sugara, mabait pa sa kanya. May dalawang ayos ba? Ayos lang, brate. Ayos lang. O, Elbe, gusto mo yan? Yes, boss. Ayo. Ayos ba dyan? Okay, Papi. Mang Frankie naman. O, Teresa. Frankie. Sandali lang iya. Excuse me. Frankie. Ano ba naman yung mga bata mo? Puro dati na yan. Natikman ko na lahat yan eh. Wala na bang bago? Gusto niyo ba ang bago? Siyempre naman. Para bagong putahe. Nakakasawa na eh. Hayaan nyo sa 1 linggo. May 5 akong teenager na darating. Edad 16. Bata? Ano? Sa 1 linggo pa? Hindi ba pwede sa araw na ito? Alam mo sa 1 linggo, darating na misis ko. Hindi na ako makakapunta rito. Mr. Rosales. Solve na ang problema. Meron? Meron. Teka, kakausapin lang kita. Ayoko makipag-usap sa'yo. Umalis ka na. Sandali lang, pakinggan mo muna ako. Wala akong dapat pakinggan sa'yo at ayoko ng paliwanag. Pwede ba umalis ka na? Sandali lang sabi, may paliliwanag lang ako sa'yo. Huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kahit na anong paliwanag ang gawin mo, hindi na ako pwedeng maniwala sa'yo. Tapos sa atin ang lahat. At pwede ba? Umalis ka na. At wala na rin akong pakialam sa'yo. Wala akong panahon sa'yo. Cynthia naman, patawarin mo na ako. Hindi na maulit ang nangyari. Sinusumpa ko. Bigyan mo lang ako sa pampagkakataon. Kaya maulit ka hindi, wala akong pakialam. Basta ang alam ko, hindi ka lalaki. Nilihisan kita. Ginawa kitang tao. Ano ginanti mo sa akin? Pugpugin mo ako. Kaya naman humihingi ako ng tawad sa'yo eh. Hinihingi ko sa'yo. Umalis ka na rito. Hindi ka na marunong umintindi ng Tagalog. O baka naman gusto mo Engliship kita. Paray mo ah. Nakakainis ka na. Kung gusto mong inis, wala akong pakialam. Umalis ka na. Sandali lang. Huwag mong ganyanin yan. Bakit? Sino ka? Anong pakialam mo rito? May babaeng tao, ginugulpe mo. Ba, talaga naman ha? Siguro ikaw dumidiskarte rito. Palagay natin dumidiskarte ako. Ah, ganon ha? Kaya siguro nagmamalaki na ito, no? Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko nang makita ang mukha mo dito. Huwag mo nang babalikan si Cynthia. Kundi mananagot ka sa akin. Hindi na ako. Hindi na ako talaga babalik sa kanya eh. Hihingi lang naman ako ng tawad eh. Sige. Sige, umalis ka na. Oo, alis na ako. Sana, Cynthia. Hindi na bumalik ang taong yan.
Hindi na babalik yun. Kilala ko yun eh. Duwag yun eh. Sana ituloy mo na ang diskarte kay Cynthia para wag nang bumalik yun. Tukoy, gabi na. Matulog na tayo. Cynthia, kung hindi itutuloy ni Sarento ang diskarte sa mo, ari ko di oh. Ang gusto ko, tao, hindi kambing. Kahit kita yan eh. Miss. Liga. Bigyan mo kami 4 na beer. Tsaka 2 atay. Ano ang ginagawa mo dyan, Tuknoy? Kasi, o-order pa ako. Kulang pa kasi yan? Ano kasi, gutom pa ako eh. Yung atay Salamat. Sige, inom. Alam mo yata, hindi na tayo magkikita. Ikaw nga hinahanap ko eh. Gusto mong sandwich? Hoy, nagpapalusot ka na naman. Eto isang ka, inyo na lang. Yung uso mo naman ang pasabugin ko. Teka, bakit ba? Bakit? Sino ka ba? Kaibigan ko yan, pulis yan ha. Hoy, huwag mo ko lulukuhin ha. Lahat ng pulis ang kaibigan mo. Kilala ko. Sabi ko na sa inyo, pulis yan eh. Hoy, pulis ka ba? Oo, pulis ako. Peking pulis ito. Ika ano? Wag, pulis ako. Ayaw kayo maniwala, pulis nga yan eh. Sarge, Bakit? Ano nangyari dito? Wala naman. Nasugod ka rito. Galing ako sa menu eh. Wala ka eh. Nandito ka raw eh. Kailangan ka ng major headquarters. Regarding the fingerprints that you brought here, nakilala na natin ang mga taong napatay sa pagsalakay sa munisipyo. At yung taong napatay sa paglukot siya ng kasintahan. They are all members of a syndicate based in this city. So, your cases are correlated. And running, smuggling of prohibited drugs on one hand, and while slavery and personal revenge on the other. Sir, gusto ko sana humingi ng pahintulot. Maiwan mo na rito. Inaasahan ko sa iyo yan, Sargento. Dahil sa matagal na namin gustong mabuhat at sindikatong ito, ang pananatili mo dito ay maaaring magpabago sa tagbo ng mga pangyayari. Ngayon, Sargento, kilala mo ng mga taong hinahanap mo. Binabalaan kita. Mga taong yan, may impluensya. Kaya, mag-iingat ka. Yes, sir. Kilalanin yung mabuti nasa litrato. At kapag nakita ninyo, pagbigay alam nyo kagad sa amin. O sige. Sarento, mukha yatang itinatawag niyo buong batalyon. Kinakailangan makita natin ang nasa litrato niya. Attorney! Mabuti naman napapasyal kayo lagi rito. Oh, pamili na kayo. Oo. Mapo muna kayo. Sana. Susunod mo siya, Attorney, ha?
Sa palagay mo kaya, Turing hirap na siya sa paghanap? Sa akin man mangyari yun. Napakasakit, boss. Kung gano'n, dapat ang wakasan ang kanyang paghirap. Ikaw na bahala. Hello? Sandali lang. Sarento para sa inyo. Hello? Sarento? Si Pitong po ito. O, Pitong, bakit? Sinong kasama niyo, Sarento? Nandyan ho ba si Sarento Clavio? Nag-iisa lang ako rito. May magandang balita ako para sa'yo. Alam ko na kung saan matatagpuan ang babaeng hinahanap mo. Saan, Pitong? Doon ka pumunta sa kanto ng Maria Clara. At Santander. Doon ka maghintay sa may barbecuean doon. Darating ako sa loob ng isang oras. Sarento! Tatambakan kayo! Sarento, patawarin niyo ako. Wala kang kasalanan, Pitong. Magiging isang malaking dilig sa ating tagiliran. Hindi na tayo makakilos ng gusto. Ating babaya. Patayin na rin. No. Ikaw na bahala sa kanya. Bakit pa natin papatayin? Itamigay na lang natin siya. Sa kasa ni Joaquin. Tulog na siya. Wala pa tayong sabit. Patay mo. Sa kahilingan ng tagapagtanggol ng nasasakdal, pinagpapaliban ng hukumang ito ang usapin labang kay Martin Olera sa petsa 3 ng Marso ng taong kasalukuyan. Ang susunod na kaso. Tama itong entries na binigay mo. Pipirmahan ko na ito at dalhin mo na lang sa husgado. Chip, pwede bang pumunta sandali sa CR? Dito na lang ako.
Marahil, alam mo na kung bakit kita pinatawag. Oo. Para iligpit ang isang tao. May nakapagsabi sa akin. Pagdating sa hanap buhay mo yan, isa ka sa magaling. Hindi magaling, Frankie. Pwede ba kitang tawagin, Frankie? Oo. Pinakamagaling. Tungkol naman sa bayaran. Paano ang sistema natin? 10,000 ngayon. 10,000 pagkatapos ng trabaho. Kung magkataong malasin tayo, matiklukan. Ituturo kita. Sa lahi namin, walang marunong kumanta. Natitiyak mo namang hindi ka papaltos. Iba ang hanap buhay mo. Iba rin ang sa akin. Kapag trinabaho ko isang tao, hindi ako papaltos. Sige! Oh. Martin! Martin! Akala ko, nakalimutan mo na ako eh. Maaari ba naman yun? Kahit sino sa mga tawang ko, hindi ko maaari papihan. Ikaw pa. Maraming salamat, Frankie. Ano naman ang magagawa ko para sa'yo? Tungkol doon sa mga koleksyon natin, na ikaw lamang nakakakilala, maaari mo nang puntahan ngayon. Marami tayo dati. Paano nga pala yung pulis na tumiklo sa akin? Kalimutan mo na yun. May plano ako para doon. Pati doon sa bata niyang pinatukan ko. Halika, may pakikita ko sa'yo. Ben, bago natin yan. Padali ko may bibenta to, Frankie. Bigyan mo lang ako ng mga ilang araw. May tiwala ako sa'yo. 3 po mahaba niyan. 2 po, baby. Boss! Boss! Si Esther at yung alaga niya si Marina nawawala. Ewan ko kung saan namin hinanap pero hindi namin makita eh. Jimmy. Jimmy. Esther. Oh, anong ginagawa mo sa bandang pa ako? Tingnan mo ito. Gusto mo ba? Aba, maganda nga. Pero, baka mainit yan. Alam mo naman, baka madampot na naman ako ng mga parat dyan. Ayoko na. Mabuti pa sa iba mo na salya yan. Hindi mainit yan. Walang hahabol dyan. Tsaka, durog na yan. Pero pakikinabangan pa. Hindi naman man. Ang ganda-ganda pa. Kung sa bagay. Magkano naman? Wala. Sa'yo na lang. Alang-alang sa mabuti natin pagsasama nung araw. O sige ha. Diyan ka na, Jimmy. O sige, Esther.
Marina, sasama ka na sa kanya, ha? Siya na ang bahala sa'yo. Hoy, mga kumag, sabihin nyo kay Doming, kay Hidalgo, sa lahat. May bago rito. Sige, lakad. Aha! Tunying, di ba kawig na babae yung nasa litrato? Alin yan? Ang layo naman. Sa litrato, ang ganda-ganda. Pinagbasdan ko, kawig talaga niya eh. Huwag mo na ipilit. Pinipilit mo pa eh. Sinabi lang hindi yun eh. Tsaka bakit mapunta kay Jimmy yun? Hindi ba? Hindi. Ika na nga. Halika na, Tunying. Ikaw na lang. Sarento ay pumasok ni Tunying eh. Nung isang gabi pa po kami nagtatalo eh. Nag-away ba kayo? Hindi ho. Kasi nga ayaw niya maniwala na yung babae nakita namin kamukha nung nasa litrato. Anong litrato? Eto ho, oh. Ikaw ba ang Jimmy? Ako nga, bakit? May bago ka na babae na dumating dito ng isang gabi. Anong babae? Ano ba ang pinagsasabi mo? Nasaan siya? Wala akong nalalaman sa mga sinasabi mo. Ay, no! Nasaan siya? At po, siya kaya pati palapag po. Bakit nangyayari sa akin ang lahat ng ito? Bakit mo pa ako natagpuan? Umalis ka na lang sana, Delphine. Ano pa ang ginagawa mo rito? Ang loob, Delphine. Marina. Huwag mo ko hawakan, Delphine. Marumi ako. Napakarumi. Dapat mo akong pandiriyan. Hindi mo na sana ako nakita sa kalagayan kong ito. Marina. Huwag mong isipin na ang nangyari siyo ay katapusan na ng lahat.
maraming... Hindi mo ba ako naintindihan? Isa na akong sugapa! Umuwi na tayo, Marina. Bakit kinailangan mo ako matagpuan? Hindi mo na sana ako hinanap. Hindi mo na sana ako hinanap! Jumentong, dumadaan ang mahal na paon. Tiga rito ba kayo? Bakit ho? Nakita ho ba ninyo si Sarento Prado? Andiyan ho, siguro pinuntan lang ho. Pwede ho ba pag nakita ninyo, ipagbigay alam lang ninyo sa akin? Ako na ho bahala sa inyo. Kailangan ko lang siya makita eh. Saan ko naman ho kayo pupuntahan? Kami ho yung mga enting naninirahan dyan sa bahay paupahan ni Kanato. Bayaan nyo, pag nakita ko, pupuntahan ko kayo. Salamat po. Sino yan? Ako, Kamentong. Sarento. Oo. Mabutit dumating ka. Kanina ka ba hinahanap dito ko na eh? Nasaan ho siya, Kamentong? Nariyan lang yan. Papanito muna ako, Kamentong. Sige. Andiyan ho, Sargento. Andiyan na ba? Salamat ah. Sige ho. Nabaltaan ko nangyari, Delphine. Nakikiramay ako. Salamat, Cynthia. May magagawa ba ako para makatulong? Babalik ka pa ba? Delphin! 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 Saan ka ba nagpunta? Bigla ka na lang nawala. May linakad lang ako. Importante ito, Chloe. Sayang. Kanina ang saya-saya dito. Ang daming palaro at saka lahat ng bahay may handa. May tinira kang pagkain dyan sa'yo. Nakita mo na ba?
Kahit bukas, sa almusal, pwede mong makain yun. Salamat, Tuknoy. Halika, pumunta tayo sa stage show. Lahat ng tao nandun. Sige, mauna ka na lang doon at susunod ako. Bakit? May pupunta nga ba? Mauna ka na lang doon at susunod ako. Baka hindi ka naman sumunod. Mawala ka na naman. Hindi, susunod ako. Sige ah. Siya nga pala, Sargento. May mga mahanap sa'yo mga tao kani-kanina lamang. Sino? Yung bang mga ahenteng nangungupang kay Kanato? Bakit daw? Kailangan yata sa iyo. Pero kung hindi ako nagkakamali, yan din ang mga taong naghahanap sa iyo kaninang umaga. Pin. Pin. Hanggang dyan ka na lang, Sargento! Mabuti naman at sinunod mo ang sinabi ko sa sulat. Ayon sa sulat mo, may impormasyon ka sa pagkamatay ng bata. Alam ko masakit ang dinaranas mo ngayon. Dahil sa nakipaglibing ka sa dalawang tao. Ang babaeng pakakasalan mo sana at ang isang batang naging masyadong malapit sa'yo. Pero i-alis mo na sa isip mo yan. Dahil ngayon, ako naman ang makikipaglibing sa'yo!
Ibaba mo yan. Sasabihin mo sa akin kung sino mo sa'yo pagpapatayin ko. Kapag hindi, huwag mo isipin na bubuhayin mo kita. Tingin mo sa sarili ito. Kung akala mo ako'y kakanta, gawin mo na lahat. Pero kailanman, hindi mo malalaman kung sino ang taong gusto magpapatay sa'yo. Kahit anong gawin mo, hindi ako kakanta. Barilin mo lang ako nang hindi ka na nag-aaksaya ng panahon. Hindi kita babarilin. Ang mga katulad mo, ang mamatay sa baril, hindi kita bibigyan ng ganyang kasiyahan. Mamamatay ka na pare sa nakasunod-sagat sa lansangan. Hindi mo ako kayang takutin. Mapapatay mo ako, pero hindi mo makukuha ang gusto mo. Hindi kita tinatakot. Gusto kong isipin mo kung ano ang sasabihin ng mga kaibigan mo at kakilala kapag nalaman nila kung paano ka namatay. Nasagasaan at nadurog. Isang hayop na walang silbi. Delpin, parang may dumadating na tren ah. May sasabihin ka. Sasabihin? Wala. Sarento! Kung sakaling makipag-intindihan ako sa'yo, Huwag ka na magbaka sakali. Wala ka naman magagawa. Sabihin mo ang gusto kong malaman. Sarento, sasabihin ko na! Nakikinig ako. Si Frankie. Si Frankie ang nagutos sa akin. Frankie Sanchez. Saan ko siya matatagpuan? Siya may may-ari ng private club sa Mirasol Avenue. Totoo ba yung sinasabi mo? Magsisinungaling pa ba ako? Talaga mo na ako, palapit na ang tren! Talaga mo na ako! Sarento! Papalapit na! Sarento! Sarento! Ayoko mamatay na parang aso! Sarento! Special Action Group. Sergeant Claudio speaking, sir. Ano? Kagabi ka pa hinahanap ni Major. Saan ka? Narito ako sa may number 72 Mirasol Avenue. Kailangan ko ng backup. Maaaring dito ko matagpuan ng tao nagutos para patayin ko. Hintayin mo kami. Huwag kang susugod na nag-isa.
Nasa itaas. Ano mo, Ken? Tawagin mo na lang. Huwag ka magkakanak. Frankie? Frankie! Ikaw ka na sigaw dyan! Hindi ka ba dyan? Kailangan ka dito sa ibaba! Kailangan mo mga kapatid! Ikaw ba dyan? Importante, Frankie! Importante talaga! Ba't ikaw dyan? Sino? Hindi mo. Sabihin mo sa mga kasama mo. Huwag mo kong bibigyan ng dahilan para matay kita. Dahil yan ang gustong-gusto kong gawin. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Ano ginawa? Okay, okay. Ikaw mo ginawa mo sa mga. Gusto ko rin ano mo. Nakinagbuhat ka ba? Pinakastan mo sana. Pero ako sa sugat. Ano mo naman? Saan ako naganap eh? Nasa kusina lang pala. Pinubos na tayo ng lamok dito. Samantalang yung mga kasama natin nandun. Kakasayahan. Hindi man lang naisip na palitan tayo dito. Kahit sandali man lang. Saan sila? Sa dati rin? Hindi. May pinupuntahan sila ibang lugar. Sa Chinatown. Hindi ko nga lang alam kung anong pangalan ng lugar na yun eh. Doon sa may harap ng paradahan ng mga kalesa, kung gabi. Sa Mayumping. Doon nga. Tingnan mo ang alaga mo. Baka magkamalay. Bigyan mo na isa. Pero alali lang. Baka matuluyan. Kailangan ng boss na buhay yan.
Ngayon na mag-umpisa ang meeting. Halika, tuloy kayo. Walang sinasama kundi kapwas. Kaya wala magkakasama kayo dito ngayon. Ang pinagtatang ko lang. Ako nang baril mo! Ako nang tatapos yan. Martin. Ako tatapos. Sir, kakabarilan mo si Tas. Tatawag pa akong backup. Huwag mo na akong lukoy. Matagal na kitang pinasusubaybayan. Place him under arrest. Rado, ito ba ang kahalagahan ng pagkapulis sa rento? Katumbas ba ito ng inyong paghihirap? Oo, Major. Higit pa yan. Thank you.